Isang mapagpalang araw ang aking pagbati. Ito na naman ang inyong Ate Gian na nagpupugay sa lahat. Tulad ng nauna, ating bibigyang pansin ang liham suliranin ng isa sa ating letter senders na itago na lamang natin sa pangalang Wendy. Narito ang liham suliranin ni Wendy. Dear Ate Gian, 22 taong gulang lamang po ako. At ako man ay nagkalakas loob na sumulat sa inyo dahil naguguluhan na po ako. Bagamat may kaibigan ako na handang makinig sa akin, ay wala namang nagagawa dahil tulad ko, hindi rin nito alam ang gagawin lalo na't matatanda ang nasasangkot. At para maliwanagan kayo ay hayaan ninyong ilahad ko sa inyo ang aking suliranin. Mag-isa akong pinalaki ng aking ina sapagkat maaga akong naulila sa ama. Ang aking ina ang tumayong ama at ina sa akin. Mag-isa rin itong nagtaguyod ng pagpapalaki at pagpapaaral sa akin. 30 anyos lamang ang aking ina nang mamatay ang aking ama. Bagamat bata pa ang aking ina ng mga panahong yun, ay hindi ito narahuyong makipagligawan o makipagrelasyon kahit na pinagtangkaan itong ligawan. Katwiran niya, iuukol na lamang daw nito ang panahon sa pagpapalaki sa akin na siya naman niyang ginawa. At dahil nga walang katuwang ang aking ina, ay nahirapan ito. Subalit hindi hadlang ang kahirapang yon para hindi niya ako mapagtapos sa aking pag-aaral. Likas kasi na madiskarte ang aking ina, kaya kahit papano ay naigapang nito ang aking pag-aaral. Napagtapos ako ng aking ina sa kursong Banking and Finance na hindi naman naglaon, ay napasok ako sa isang bangko bilang teller. Masasabi ko na gumanda at gumaan ang aming buhay. Nakabili ako ng ilang appliances na nakatulong sa amin. Ako ang gumigising ng maaga sa umaga para magluto ng aming almusal at si inay naman ang nagluluto sa aming hapunan. Masasabi ko na masaya at mapalad ako dahil nagkaroon ako ng isang ina na katulad ng aking ina na bukod sa mapagmahal ay masipag pa. Kontento na sana ako. Masasabi kong wala na sana akong hihilingin pa. Subalit, dumating ang panahong hindi ko inaasahan. Muling nagkita sina inay at ang dati nitong kaklase sa high school na si Mang Cardo. Dalawa ang anak nito at pareho ng may sariling pamilya at sa Amerika na namimirmihan. Samantalang mas gusto ni Mang Cardo na dito sa Pilipinas manirahan. Galing na naman pala si Mang Cardo dito. Ang may pagmamaktol ko pang reklamo sa aking ina. Minsang halos madaanan ko ito sa bahay. Nabuburing daw sa bahay nila kaya ako dinalaw dito. Nabuburing? Ano naman ang ginagawa ng napakalaki nitong telebisyon? Tanong ko pa. Batag ito. Makakausap ba naman niya ang telebisyon? May pagkapilosopo pang sabi nito. Inay naman alam naman ninyo ang gusto kong sabihin Hindi ho ako ipinanganak kahapon, inay. At lalong hindi na ho ako batang paslit pa para pwede nyo pang utu-utuin. Matanda na ho ako. Tsaka, tapatin nyo nga ho ako. Nanliligaw ho ba sa inyo si Mang Cardo? Tanong ko sa aking ina. O siya, para tumigil ka na. Oo, nanliligaw nga sa akin si Mang Cardo mo. Pagtatapat nito sa akin. Kamuntik pa akong mabilaukan. Sabay talikod sa kanya dahil paraan ko yun para maiparamdam sa kanya na hindi ako sang-ayon sa pakikipagligawan nito kay Mang Cardo. Sa loob-loob ko ay
paano na lamang ako kung mag-aasawa muli ang aking ina. Nasa ganon akong pagmumuni-muni nang tawagin ako ng inay mula sa sala para kumain. Mauna na ho kayo. Busog pa ako. Ang dahilan ko, kahit sa totoo lang, ay nagugutom na ako. Isang araw ng linggo ay tanghali na ako nagising dahil walang pasok sa bangko. Ganon na lamang ang pagkagulat ko nang makita kong bihis na bihis ang inay at masayang nakikipagkwentuhan kay Mang Cardo. "Oh anak, mabuti at gising ka na. Ikaw lang talaga ang inaantay namin ng Mang Cardo mo," sabi nitong nakangiti pa. "Bakit ho?" Ang tanong ko na may namumuunang hinala sa aking isipan. "Napagkasunduan kasi namin ng Mang Cardo mo na magsimba. Ito nga't nakabihis na ako," sabi nito. At bago pa ako makapagsalita ay idinugtong pa nitong, "Kumain ka na kung nagugutom ka na. Nakahanda na ang pagkain sa lamesa," sabi nito sabay yaya kay Mang Cardo. Nakangiting napasulyap lamang sa akin si Mang Cardo at matipid itong nagsalita para magpaalam sa akin. Sa mga ikinilos ng inay at sa mga sigla nito ay naghinala ako na hindi lamang manliligaw si Mang Cardo, kundi may relasyon na sila. Nang hapong yon ay sinita ko ang inay. "May relasyon na ho ba kayo ni Mang Cardo?" Ang hindi ko napigilang tanong sa aking ina. Ano naman ang masama kung may relasyon na kami? Biyuda na ako at biyudo rin ang Mang Cardo mo," pangangatwiran nito. Doon ay napanganga ako. Inamin na nga ng inay na may relasyon na sila ni Mang Cardo. At sa inis ko ay, "Ano ho? May relasyon na kayo ni Mang Cardo? Talaga lang? Nakikipaglandian kayo kay Mang Cardo sa tanda ninyo yan? Tumigil ka!" Noon ko nakita ang galit ng aking ina. Sinigawan ako dahil lamang sa lalaki. Doon ko napagtanto na seryoso ang aking ina, bagay na nagbigay sa akin ng takot na baka nga tuluyan nang mawawala sa akin ang inay. At ito ngayon ang bumabagabag sa akin. Sana po ay matulungan ninyo ako. Gumagalang, Wendy. Wendy, nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa tiwalang ibahagi mo ang iyong suliranin at sa pag-asa mong magkaroon ng katugunan ang problemang bumabagabag sa iyo. Palagay ko ay magkasing edad sila ng iyong ina. Ayon na rin sa iyo ay magkaklase sila sa high school at malamang baka nagkarelasyon pa ang mga ito o kaya nagligawan. Kinikilig tuloy ako sa kwento mong ito. Pero biro, Wendy, para sa akin ay wala akong nakikitang masama sa kalimang totoo ang hinala mo na may relasyon na nga sila ng nanay mo at ni Mang Cardo. Nasa edad na ang iyong ina at siguro panahon na rin para lumigaya ang iyong ina. Wendy, biyuda na ang iyong ina at biyudo na rin si Mang Cardo. Magkaroon man sila ng relasyon, ay wala silang inaapakang tao. Ikaw na ang nagsabi na halos buong buhay ng iyong ina ay ginugon nito sa iyo at sa pagpapaaral sa iyo. Wendy, maging bukas sana ang iyong pangunawa. Panahon na rin siguro para hanapin ng iyong ina ang kaligayahang matagal na naipagkait sa kanya nang mamatay ang iyong ama. Bata pa ang iyong ina.
Sa pag-ibig, ika nga, ay walang bata at walang matanda. Kaya't malaki pa ang posibilidad na ma-attract ito sa isang lalaki, lalo na't kung noon ay nagkarelasyon sila ni Mang Cardo. Wendy, huwag mo sanang ipagdamot ang kaligayahang nararamdaman ng iyong ina sa mga oras na ito. Isa pa, hindi magtatagal ay mag-asawa ka na rin at iiwanan mong mag-isa ang iyong ina. Kung mahal mo ang iyong ina, ay hahayaan mo siya sa kanyang kaligayahan, lalo na't kung hindi naman ito nakakasakit sa iba. Mahirap ang mag-isa, Wendy. Sabi nga sa Biblia ay hindi maganda sa tao ang mag-isa. Yan ay nakasulat sa Genesis chapter 2 verse 18. Bueno, hanggang dito na lamang, Wendy, at sana kahit papano ay nabigyan ng katugunan ang iyong suliranin. Muli akong nagpapaalam sa inyo, ang inyong Ate Gian.